Hi guys! Naranasan nyo na ba ang magkaroon ng eczemic or anxiety attack? So, kung hindi nyo pa naranasan, please watch para may alam kayo or sign baka nangyayari na ito sa inyo guys. So guys, umpisahan natin sa eczemic tracheidia. So ang nangyari po, bago po ako nagkaroon ng anxiety attack, ay naunang po muna akong dapuan or magkaroon ng eczemic. So ibig sabihin po ay nagbabarang ugat papunta sa puso. So ibig sabihin po, yung ugat na papunta sa puso ko, yung nagsusupply ng dugo papunta sa puso ko, ay nagbabara. So ang nangyari, may mga sign na para akong laging dry at hindi makahinga. May mga sign na tulad sa mga nai-stroke. Yung para yung dila nyo ay lumulubog palalim. So ang nangyari, nagpa-test ako kasi may mga times na para na akong aatakihin. So nung aatakihin po ako one time, hindi ko po alam na meron na akong eczemic tracheidia, ay muntik po akong inatake. So, hindi ko pa po alam na may ganun ako. So, ang nangyari, ininuman ko lang po yun ng maligamgam. Kasi nga, kala ko ay dry cough lang. So, ibig sabihin, kala ko po ay plema lang. So, ang nangyari, kinaumagahan, sinubukan ko na po talagang magpa-check. Kasi po, hindi na maganda ang condition ng aking nararamdaman. So, ang nangyari, niresetahan po ako ng aking doktor na antibiotic. Pero pagkatapos po ng 1 week, ay wala pong nangyari. So, ang ginawa ko ay nagpa-second opinion po ako sa another doktor. Yung pangalawang doktor ko po ay sinabihan akong or hiningan ako ng lahat ng test. So, ang ginawa ko po lahat ng hinihingi nilang test. Yung mga test na hiningi nila ay negative. Yung ECG ko lang ang may diferensya. Kaya nakita nila na meron akong eczemic. So, ang ginawa ko, ginamot po yun ng doktor ko. Ininjectionan po ako ng 2 times at pinainom po ako ng 1 month gamutan. Kasama na po doon yung cholesterol. Kasi nga po, tumaas din po yung cholesterol ko. So, ang nangyari, sobra na po akong stress. Sinabayan pa ng anxiety. So guys, pag stress ka pala sa isang sakit or nararamdaman mo yung mga bagay na ganyan, ay susundan po yan ni anxiety attack. Si anxiety attack po ay naranasan ko habang ako po ay mayroong sakit na eczemic. Si anxiety ay pag nag-iisa po ako ay nakakaramdam po ako ng anxiety. So, ang ginawa ko, pina-check ko po si anxiety. Sabi po ng doktor ay ikaw lang po ang makakagamot sa sarili mo. So, ang ginawa ko, lumabas ako ng bahay, nakiphalubilo ako. So, kasi guys, pag may anxiety attack ka, ay kailangan mong maki-operate sa mga tao. Hindi ka pwedeng mag-isa sa bahay nyo. So, kailangan lumabas ka ng bahay, makipag-usap, para naman makalimutan mo yung nasa isip mo, kung ano ang iniisip mo. So guys, kung naranasan yung may anxiety attack kayo, yung nanlalamig, yung para kang pinagpapawisan, nagpapalpitation ka, nanlalamig yung lahat ng ano mo, paa mo, yung katawan mo, nanlalamig, naninigas yung mga kamay mo, kailangan nyo mong maglibang. Kailangan mong ilibang ang sarili mo. Gumawa ka ng way para matanggal yan sa isip mo. Kung ano naiisip mo, huwag mong isipin. Makihalubilo ka sa tao. Kasi once na may sakit ka, once na may iniisip ka, lalapitan ka ni anxiety attack. Na-try ko po yun nung ako'y may sakit. Si sakit ko ay nilapitan ako ni anxiety. Alam niyo po ba guys ang feeling na may anxiety attack?
yung para kang baliw. Yung parang feeling mo nasa utak mo siya, nene-nervous ka, anxiety, kumakabog yung dibdib mo. Yung kabog ng dibdib mo ay parang naririnig mo na yung tibok ng puso mo, yung parang dugs, dugs, dugs. Parang ganun yun, guys. Kaya sa mga katulad kong mayroong anxiety attack, kayang-kaya nyong lagpasan yan. Kasi nga, na-try ko yan sa sarili ko. Na-try ko yung anxiety attack na yan. Ang kailangan lang, discipline. Tulungan yung sarili, iwas stress, iwas iniisip, iwas problema, para po si anxiety ay hindi lalapit sa iyo. At about naman po sa sakit kong eczemic, pag may nararamdaman kayo na mga sign na para kayong sinasakal, parang umurong yung dila, with palpitation, kailangan nyo pong magpa-check sa doktor. Kasi po may mga times na doktor lang po talaga ang makakaalam, hindi po tayo. So, kailangan natin ng payo ng doktor, check up ng doktor. Kasi nga po, yung mga nararamdaman natin ay doktor lang po ang may alam. At sa mga may sakit na eczemic, papunta sa puso, iwas po sa mga matatabang pagkain, mga lamang loob, mga gata, mamantika, mga beef. Iwasan nyo po kumain ng matataba. Yung mga manok, like taba ng manok, huwag nyong kainin. Laman po pwede, pati baboy, list nyo po yung taba. Kung gusto, kasi po, once na nakatry ka ng magkaroon ng ganyan, takot ka na po ibalik yung ganyang sakit. Kasi nga, na-try mo na yun. So, ayaw mo nang maulit. Kasi nga po, na-try at naramdaman nyo na. So, mahirap po. At sa may mga anxiety na katulad ko, may gamot. Mawawala, ikaw lang ang makakagamot. At kayang-kaya nating labanan yan. So, yun lang, guys.